Magandang gabi sa inyo. Friday evening, it's a holiday. At mahaba ang holiday natin. Friday, Saturday, Sunday, Monday. Holiday po yan. Ako sa mga nanay, sa mga tatay, sa mga lolo at lola. Ito yung panahon para makapag-bonding tayo sa mga apo-apo natin. Diba? Anong pinakamagandang bonding? Kumain tayo sa restaurant sa labas. Buong pamilya. Yari, patay tayo. Ay, nako, kaskas na naman sa credit card yan. Today is the 23rd day. Is that right? 24th? Ano ba? 23rd. 23rd, ano? Oo, 23rd. Kasi nagkamali-mali na ako sa aking, 23 po ngayon ng Agosto. Ngayon po ay kafiestahan ni Santa Rosa de Lima, second patroness of the Philippines. Well, of course, ang unang patroness natin, Immaculate Conception. Actually, before that, it was Our Lady of Guadalupe. Ang unang patroness natin. Tapos naging Immaculate Conception. So, ang second patroness natin ay si Santa Rosa de Lima, buhat sa Peru. At ito ay very close kay San Martin de Porres. Yan. Anyways, welcome po sa ating programang Dr. Love Radio Show. Sapagkat ngayon po ay fiesta ni Santa Rosa de Lima, tayo po ay napapakinggan sa 92.3 Radio 5 True FM sa buong Mega Manila. Tayo rin po ay sabay na napapanood at napapakinggan sa Facebook page ng 92.3 True FM. Pakishare din po ang live stream ng ating episode ngayong gabi. At syempre, kapatid, i-follow, like, and share ang ating social media accounts. Ito po ang mga social media accounts natin at Radio 5 True FM sa X, formerly Twitter, Threads, Instagram, Facebook, at saka TikTok. Yun, di ba? And don't forget, subscribe sa Radio 5 True FM YouTube channel. Pindutin lang po ang yellow basket. Yun. Para naman sa mga nais maging bahagi ng ating programa at makibahagi sa ating programa sa pamagitan ng paglalahad ng kanilang mga kwento, kasaysayan, ng tagumpay, ng whatever problema na gusto niyong idulog sa ating programa, maaari po kayo magpadala ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger o dili kaya ay tumawag po sa ating hotline sa 863-15788 at 863-16674. Batiin lang natin ang magandang gabi at happy listening ang ating mga kaibigan. Gusto kong batiin nga pala itong si Engineer Mercy Santos ng Pasig City ay nais ding bumati ng advance happy birthday sa August 26, araw ng Lunes yun, if I'm not mistaken. August 26, ang birthday po ni dating Governor Casimiro Ito Inares ng Rizal. Yun. Ay nako, Engineer Mercy Santos. Yung area mo, dyan sa Rizal, dinaanan namin, papunta kami ng Teresa, papunta kami ng Pakil, Laguna. Alam mo, hindi na kasing ganda nung iyong pagkakataon, hawak mo yung area na yan. Well-maintained ang mga karsada. Ngayon, di na maganda. Nababanggit ko lang kasi dumaan ako dyan. 9:43 ang ating tumpak na oras. Batiin din natin ang magandang gabi at happy listening si Chato Sakluti na nagwa-warning po sa akin na wag ko raw tanggapin sa Facebook yung nagpa-friend request na pangalang Chato Sakluti dahil na-scam siya. Yun, ginamit yung kanyang Chubachenes account. At si Zenny Dayang Hirang, magandang gabi at happy listening. Ang kaibigan natin, Zenny Raimundo ng Taguig City, ng Serendra, Taguig City. Batiin na natin ngayon ang ating tatlong Chuvachenes na mga kaibigan. Si Mariví Viola, si Myra Bulisaili, Elizabeth Villa Gonzalo, ay mga nakatutok na ho sa ating programa ngayong gabi. Maraming salamat po sa inyo. Meron pa akong gustong batiin kasi na si Belen Carpenter
Belen Carpenter na confirmed na makakasama po natin to sa ating Marian Pilgrimage sa October 5 to 21. Nangumusta kami kay Jimmy Bernardo. Baka po pwedeng i-submita po ninyo yung mga kakailanganin natin para sa ating visa application sa ating Spanish Embassy. No? Okay, 9:44 ang tumpak na oras. Pagbabalik natin ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Biyernes, ika-23 ng buwan ng Agosto, kafiesta ni Santa Rosa de Lima, at ang mabuting balita ay matatagpuan sa ika-22 kabanata ng Ebanghelyo sang-ayon kay San Mateo, talata 34 hanggang 40. Nagtipon-tipon ng mga Pariseyo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduseyo. Isa sa kanila na dalubhasa sa kautusan ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos sa ito nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang katuruan ng mga propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. 10 minuto bago po alas 10 ng gabi, paalala lang po, ngayon ay Biyernes at ang musika na ating itatampok. Tuwing Biyernes, itinatampok po natin ang mga awiting Pilipino, original Filipino music. Ito yung mga awiting bahagi dito, yung mga kundiman, kumintang, at yung ibang mga awiting Pilipino pa na bihira na po nating madinig ngayon. Ayan. So, ito ay ibinabalik natin para sa ating mga kabataan. Folk songs, in other words. Ayan. Ano sa Tagalog ng folk songs? mga awiting folks. Di ba? Ito yung mga awiting hindi na ho nadidinig ngayon. Gusto naming huwag malimutan ang ating mga kabataan. Kasi bahagi po ito ng ating kultura. Now, ang ating mapapanood ngayon ay isa sa mga episodes po natin sa Face to Face na itinampok kaninang umaga sa TV5 at ito po ay sumasa inyo mula Lunes hanggang Biyernes, alas 10:15 hanggang alas 11:15 ng umaga. Pero po itong replay sa Signal TV 1PH Channel 1 mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Kasama ho natin dito sa programang Face to Face si Carla Estrada, si Alex Calleja at ang trio tagapayo, si Attorney Lorna Kapunan at si Dr. Camille Garcia at ang inyong lingkod si Dr. Love, Brother June Banaag ng programang Dr. Love dito po sa 92.3 Radio 5 True FM. Maaari kayo magpadala ng inyong mga komentaryo or whatever messages po ninyo hinggil po dito sa inyong mapapanood na episode ngayon. Narito ang ating episode ngayong gabi. Panoorin po natin at ang pamagat ng episode na ito, panis ng ulam mo.
panis na ang ulam sa karinderya mo. Bakit nagtitinda ka ng panis? Alamin ho natin at panoorin natin. Narito. Ay, Ginoo ko, Mana Baby Lou. Bakit nila nasabing panis daw at mabaho ang paninda ninyo? Sino ba to? Si Julian, ma'am. Julian. Kasi katapat ko siya ng tindahan. Ngayon, nagtitinda rin ako. Gusto niya sirain ako. Tapos lahat ng customer ko mapunta sa kanya. Sino ba nauna? Ako po. Nauna ka ron. Opo. Tas eto, tumapat lang siya pang nagawang manira sa Opo. inyo. Pangit yun. Opo. Ngayon, naubusan ka ba ng customer? Wala na po akong paninda ngayon. Bakit? Kasi po, lumipat na sa kanya. Lumipat na sa Opo, kanya ma'am. lahat? Hindi nakipaglaban yung pagkain mo? Hindi na po. Bakit? Kasi siniraan niya na ako, ma'am. Lahat ng customer ko napunta na sa kanya. Ay, sayang naman. Sana hindi ka Pero ma'am, sumuko. nag-upisa kami, ma'am, sa kapitbahay ko siya. Ang bahay namin, tinitirhan, isa lang ang may-ari. Okay. Ngayon, sinabihan niya yung may-ari na 3 buwan na ako hindi nakabayad. Sabi niya, palisin na. So, pinalis po ako ng may-ari. Ay, nilipatan ko na bahay, ma'am. Doon din ako nagtinda. Katapat niya lang, ma'am. Doon nag-umpisa, ma'am, na ang aming away. Tapos sinugod ko siya, ma'am, sa kanya. Natatanungin ko lang naman sana siya na bakit siya ginahila niya lahat ng mga customer ko. Ang sabi niya, hindi daw totoo. Panis lang daw talaga ang mga paninda ko at mga ulam ko. Kayo ba ay nagparbarangay na? Opo. Pero inano naman po kami. Pinagkasundo kayo, Opo. pero masama ang loob ninyo dahil wala na kayong karinderya. Wala na po. Dahil sa paninira ni Julian po. Julian. Okay, paano kaya sasagutin ng kalabang karinderya ang mga paratang ni Ate Baby Lou? Tawagin na natin, Julian, pasok! Okay, diretsahang tanong. Julian, totoo bang siniraan mo ng husto hanggang sa mawalan na ng hanap buhay si Aling Baby Lou? Ate ma'am, magkasama po kami sa isang tenant sa upa-upahan. Pinalayas po yan. Pinalayas na 3 buwan di nakabayad. Tapos ma'am, ngayon, magkatabi-tabi na po kami ng tindahan ng ulam. Ay nagtitinda din ako. Marami din akong suki. Pero yung suki po na yun ma'am, yun ang nagsasabi na palis yung paninda niya, hindi maganda yung paninda. Totoo yun! Totoo yun! Yun ang totoo. Kahit may testigo. Yun ang totoo. Kasi mas masarap ang paninda ko sa'yo. Hindi totoo yan. Totoo yun! Totoo yan! Kasi yung akin, may pagmamahal na pagluluto sa'yo, wala. Kaya ang customer mo, ang nagsasabi sa'yo, hindi ako. Narinig mo lang. Hindi ako nagsisinungaling. Sinungaling ka. Pero nawalan na siya ng customer, simulang tinapatan mo siya. Mas masarap siguro mama ulam ko tinda ko sa kanya. Kaya na hindi wala. Ang customer niya. Maaari naman. Sa customer. Yung customer mismo. Hindi ako sinungaling. Customer always. Ang maganda maglilinis Sinisiraan mo lang ang customer ko, kaya napunta sa'yo. Hindi ako nagsira ng lutong ulam mo. Mas masarap yung ulam ko siguro kaya pinili ako. Siyempre Kaya yun. Sa akin. Yun, Sa naninira akin. ka. Sa hirap. Sa akin. Sa akin. Sa hirap ng buhay. Naninira ka. Kaya laking tulong na rin na babaan ko yung ulam ko. Oo. Laking tulong na sa mga tao, babaan ko Hindi yung lahat ulam ng ko. tinda doon. Hindi 50, kita ikaw lang kinakumpintensya. So, lahat ng tinda doon ay 50, lahat ng nagtitinda roon. Pero ikaw daw, Julian, ay ginawa mong 40 ang sayo. Maganda naman ang layunin mo na mas mura. Pero tila bagang unfair sa Helera. 'Di ba kasi may usapan, dapat yan. Pero pakikinggan pa natin yan mamaya. Ano ang naramdaman mo nung nagsara naman ang karinderya ni Ate Baby Lou? Ma'am, hindi man ako masaya, ma'am, kasi tinda niya rin yun, ma'am, para panghanap buhay niya rin, ma'am. Sa akin, nagtitinda lang din ako para tulong sa mga tao. Siyempre, para rin sa mga anak ko, na maghanap buhay po ako para may pambili ng gatas sa anak ko. Yun lang po sa akin, ma'am. Yan naman. Ano naman ang sa tingin mo doon, Ate Baby Lou, sa pagbaba niya ng presyo? Ikaw lang ba ang nandoon o meron ka pang mga kapitbahay Mayroon na pa po, nagtitindang tinamaan din? Mayroon, ma'am. 50 pesos yun sa amin, siya lang 40. Ate Maria Lee, ano itong narinig mo na sinabi mismo ni Julian? Narinig mo sa mga customers na panis ang paninda doon? Opo, kasi may customer po kami na dati sa amin talaga. Laging customer namin. Lagi po talaga yun. Kasi dati ng customer namin kahit na doon po saan kami magtinda,
customer po talaga namin. Kaya lang, magaling po talaga magsinungaling po yan. Gawa-gawa pa siya ng sigwan. Diyos ko, sa customer na yun. Sa customer na, hindi kami. Yung customer na nagsasabi. Hindi Kakilala ko customer. Ang sabi niya, nakasinungaling ka daw. Gawa-gawa ka pa daw. Anong sinabi sa'yo ng customer mismo yon? Ang sabi niya, kaya nga binabaan niya nga yung presyo para daw bumili. Kasi kami, sabi niya ng kuya, kaya kami doon lumapit kasi nga mura lang isda ang ulam nila. Pero mas masarap talaga ang ulam namin talaga po, sabi niya. Pero dahil nga malaking bagay na ang 10 piso sa iba nating mga kababayan, talagang nagtitipid din pala. Alam mo ba ito, Ate Julian? Kilala mo ba yung sinasabi niyang customer? Hindi ko kilala, ma'am, yung nagsasabi Kilala niya niya. po Hindi yun. ko kilala. Kahit nga yung pagbumuka, hindi ko kilala. Sa dami kong customer Kilala? na bumibili. Anong pangalan? Kakilala po yun kasi magkakapitbahay po mismo sila ng... Okay, ayaw ibigay. Kahit Oo. ma'am, kapitbahay kami, hindi naman sinasabi sa akin yun. Siyempre, Nagbibigay ka pa nga ng extra na ulam sa kanya eh. Ano? Nagbibigay ka pa nga ng extra na ulam. Magbibigay ako extra ng ulam? Oo, Tama lang. balik-balik siya. Tama lang paninda ko. Ano yun, Ate Tama lang Bibilu? paninda ko. Ano yun, may dagdag? Oo, Ano may yun? dagdag ang ulam na binigay mo. Talaga? Oo. Dinadagdagan niya para mahilaya po lahat ng aming customer. Sa akin lang, pero yung mga nagtitinda. Hindi ko inaagaw yung customer nyo. Ang Hindi customer daw yun, bibili. inaagaw mo nga Di, eh. wow. Nakakasiguro ka bang wala kayong tindang panis? Wala po. Ma'am, baka wala lang po ng panglasa yung customer, ma'am. Baka may lagnat o ano, nawalan po siya ng lasa. Gusto ko po yung naging Kaya nga nawalan siya ng Nagsabi, panglasa. hindi kami nagsabi. Kaya nasabi niya Gawa-gawa ng panis ang ulam namin Ma'am, kasi... bago po yan lagi amin luto. Alam niyo, ayokong paniwalaan na dahil merong nagsabi na ang inyong paninda ay panis, mabaho, whatever, kung anumang paninira. I'm speaking as a consumer. Ako po'y nagsasalita bilang isang consumer. Kahit anong paninira ang gawin na madinig ng mga tenga ko sa mga tao, hindi ako maniniwala kung natikman ko yung luto nyo. Ako magsasabi. Kasi ibang lasa nila dun sa panlasa ko. Ako magsasabi at hindi ako lalayo sa inyo kung kontento ako doon sa inyong produkto. Okay? So, miski paanong paninira ang gawin niya, hindi maapektuhan kayo dahil kaming consumer mismo ang magdidesisyon. Ang pinipili po namin ng mga consumers, mura, masarap, malinis. Yan. Pag mura nga, masarap nga, pero puro langaw, hindi ako pupunta ron. Okay? Kung siya nagbaba ng presyo, nasa kanya po yun. Kung hindi siya malulugi dun sa presyo niya, marketing strategy niya yun eh. Karapatan niya yun. Ngayon, huwag niyo pong isisi sa kanya kasi merong mga consumers na katulad ko. Pupunta dun sa isang tindahan, makikipagtsikahan kay Julian, hoping that madadagdagan yung kanin ko, malalagyan ng konting sarsa, at bibigyan ako ng extra sabaw. Sisiraan ko yung kabilang tindahan para lang doon sa ganun. Meron nung ganung tao, no? Para lang feeling close kay Julian. Pero hindi yun ang kailangan kong kliyente. Ang kailangan kong kliyente yung magiging loyal sa akin. Para maging loyal sa iyo ang customer mo, malinis, mura, at saka masarap, no? Umisip po kayo ng paraan kung paano nyo matatalo yung kanyang... Ganun ang competition. Maraming salamat po. Maraming salamat, Dr. Love. Salamat din sa iyo, Mama Carla. Ganun ho negosyo talaga, marketing strategy yan. Kahit yung mga malalaking kumpanya, mga malalaking korporasyon, gumagawa ho yan ng paraan. Kita nyo, pag nasa grocery tayo, makita nyo merong dinagdagan nila ng konti, ilang gano lang dinagdag nila, pero napakalaki nung marketing strategy nila na mas marami yung kanilang paninda. Ganyan ho talaga, karapatan ng bawat isang nagnenegosyo yan. At ang desisyon, kahit nga babaan mo ang presyo, kahit nga libre yan, pag nakikita ko namang marumi yung pagkain mo, talagang lumalangoy langaw doon sa sabaw ng sinigang, bakit ko naman kakain? Ba't ako bibili sa'yo? Di ba? So, ang pipiliin po talaga ng customer, malinis, masarap, at mura. Pag nagawa niyo yan, papatok. Tanong niyo yan kay
ano nga pangalan nitong yung bading na nagtitinda ng pagkain na ang tawag diyan. Si Diwata. Tanong niyo kay Diwata. Di ba si Diwata? Bumenta yung kanyang chubachenes, yung kanyang pares-pares na yan, di ba? May strategy kasi siya Meron siyang strategy. Kung hindi bagay sa atin, hindi natin nagustuhan yung strategy niya, problema natin yon. Yung sa kanya, pares overload, di ba? Pares overload. Mas marami yung pagkain, pwede kang humingi ng dagdag na sabaw, di ba? So, it's a big come on para sa mga consumers. Okay, baka meron po kayong opinion, maaari niyong ipadala ang inyong opinion o mensahe sa ating programa. Padala po ninyo sa ating Dr. Love Facebook Messenger o mag-comment po kayo sa ating live stream or pwede kayong tumawag sa 863-15788 at 863-16674. Oras natin, 10:02. Pasko na, Sintakort! Batiin natin ang aking kaibigan si Governor Vangie Magleo ng Coron, Palawan. Siyempre kasama niya si Bella, itong mga barkada natin ito. Aubod ng pagkababait po nitong mga taong to. Ang tawag namin sa kanya si Governor Vangie Magleo. Kilala na yan si Vangie, di ba? Nandun sa Manila Hotel. Si Governor Vangie Magleo at si Bella Akaya na magandang sumayaw. Sos, Ginoo! Kapag kami nakasakay sa boat sa pyramid, sa pyramid sa Egypt, talagang yung mga belly dancers, tumatabihan pag sumayaw na si Bella Akayan. Ayun nandito yata ngayon, nakikinig daw siya ngayon Si Lilibet ay nasa Coron. Alam mo ba yan, Governor Vangie? Nasa Coron si Lilibet at meron yata siyang isang business na inaasikaso doon. Baka nagkasalisi kayo. Yan. Alright, magandang gabi sa iyo. At I hope you enjoy your stay here. Itong mahabang bakasyon na ito. I think they're in Manila right now. 13 minutes after 10. Tagal na natin kaibigan yan. Mga pilgrims natin yan Alright. Para bumati sa atin ng isang maganda, mapagpala at mabiyayang gabi, brother, pupuntahan ho natin ang San Fernando, La Union at nando naman si Sister Lourdes. Magandang gabi, Sister Lourdes. Isang mabiyayang, mapagpala at magandang gabi sa iyo, brother. Aling Lourdes, nalaglag na? Ano ang nalaglag kay Aling Lourdes? Ayun. Hello, Aling Lourdes. Magandang gabi. Magandang gabi din po. Opo, isang maganda, mapagpala at mabiyayang gabi, brother. Opo. Napatawag ka. Ready na naman po. Okay. Isang mahaba po ang ating long weekend. Oo, isang mahabang long weekend yan. Yes po. Okay. Dalawang kasunod na holiday po kasi ang ating... Oo nga. Esto, ano ang masasabi mo dun sa ating mga, anong tawag dito, naging panauhin sa ating pes-to-pes, hirit ni Dr. Love? Ay, bakit naman kailangan magsiraan sila? Pareho silang naghahanap buhay para kumita at para may pangkusto sa pamilya. Bakit ganun? Hindi raw naman naninira yung isa Opo. Nagbaba lang siya ng presyo. Ay, kung sabagay naman po, kung ako rin naman po yung consumer, siyempre mas pipiliin ko rin po yung mura at masarap. Oo. Mura, masarap at malinis. Di ba? Yes po. Kung hindi naman po tama, nasiraan mo ang isa. Dapat nga po, turuan pa po niya ng mas maganda pong Hindi po yung magsisiraan sila. Oo. Anong dapat gawin? Magpalitan ng ulam? Ay, hindi po. Hindi. Okay. Pasarapin na lang po ang ulam. Oo. Kaya ang aking mai-advise po mag-aral ng pagluluto. Yes po. Oo. Ang pagluluto. Baby do. Oo. Pasarapin mo ng gusto ang pagluluto mo para matalbugan mo itong
Oo, si Chorva. Oo. Opo. Oo, yun. Kailangan mahusay at marunong kayong magprito ng isda. Opo, at saka dapat malinis talaga ang niluluto. Oo. Kung yan po ay malinis, ay nako, magkakagulo ang mga mamimili. Oo, pag malinis, di ba? Malinis, masarap. Eh kung marumi ang paa. Kailangan maglinis ng paa. Okay, sige. Sino babatiin ngayon ni Aling Lourdes? Binabati ko po ang Tres Maria, si Maribel Viola, Myra Bulisayli, si Elizabeth Villa Gonzalo, si Seni Dayang Hirang. Opo, at si Chato Sakluti. Chato Sakluti, at ang ating Seni Raimundo. opo, ang ating may friend na si Lanza Billion. At siyempre, si Alfred Saban. Yes po. Yeah. Si Lance po, Lance, maganda ka ng isang napakaganda. Isang ano? Isang napakaganda pong tula Para sa'yo. Opo, yung napapanahon at talagang makabagbag damdamin. Ayun, oo. Yan po, opo. Ang title ng tula ay Lourdes. Yun po. Karingking to sa Aling Lourdes. Okay, sige Aling Lourdes. Salamat na sa inyo, ha? God bless po. God bless you too. Happy weekend. Si Aling... Ingat po. Thank you. Si Aling Lourdes po yan. 10:17. Abangan niyo mga music natin, magaganda music natin. Sabi ni Annalisa Fragata Roquero, Ate, wag po kayong magalit kay Ate Julian. Ganyan po talaga negosyo. Kanya-kanyang diskarte lang po. Negosyo po yan. Baka maging okay na po lahat. Dasal din po bago mag-open ng karinderya. Yun. Sabi nga naman ni bago magsimula ng whatever gagawin natin sa maghapon, magdasal tayo, di ba? Napag-uusapan ng dasal, di manalangin tayo kay Maria Erica Yek Lopena ng San Pedro Laguna na nakikinig sa atin ngayon, si Lance Abillon. Thank God it's Friday, Brother June, at sa mga tagapakinig watching from Sampaloc, Manila, and hi to Aling Lourdes ng San Fernando, La Union. Francis Anthony Gador, good evening, Dr. Love. Pakibati po si Reverend Father Reynante Tolentino ng congratulations as a new rector of the Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of the Holy Rosary sa Cardona, Rizal, effective yesterday. Mamimiss ka namin at kay Dr. Love sa Antipolo, always and forever, Father Nante Tolentino. Oy, mamimiss natin. Ay, ang layo na. Ang layo yata ng Cardona. Lalampas pa yata yun ng Binangonan, ano? Lampas pa kina Baby Antiporda sa Binangonan. Kung pupuntahan nyo ang Father Nante Tolentino, nandun na po, inilipat na po siya sa Diocesan Shrine of Our Lady and Parish of Our Lady of the Holy Rosary sa Cardona, Rizal. Sang araw papasyalang ko yan. Marvin Zandro Riabad ng North Caloocan, Sherry Picho ng Seattle, Washington, magandang gabi. Al Villaflor, Susan Reyes Montinola ng San Pedro Laguna, Alan A. Hungko ng Kuwait, Herbert Gaor, Christian ng Navota City, Christian Yabut, and Jason Santos. Buwabati po ng Happy Fiesta, Patron San Bartolome de Malabon. At pa-shout out po sa mga kasamahan sa General Services Department ng Malabon City Hall. Si Bobby Gonzalez, hahabol-habol. 10:26 ang ating tumpak na oras. Ababatiin lang natin si Alfred Saban at si Ika Villanca. They are listening to us right now. Naku, nagpasarap ang Ika sa Vietnam. Kaya makakabalik ng Vietnam. Pero alam mo, Jake, siguro next year, first quarter of next year, plano ko pumunta sa Eastern Europe. Pumunta ko sa Yasnagora, sa Shestokova. Yan. Nandun yung Black Madonna of Yasnagora. Yung sa Poland,
Oo, doon sa sa bahay ni Pope John Paul II. Yun, maraming magagandang lugar doon. Okay, Lina Ho ng Plaridel, Bulacan. Magandang gabi at happy listening. Angelita Agulo. Nakikinig po kami ng aking asawa, si Jay Bazarte sa Plaridel, Bulacan. Babatiin din natin si Gina Pareño and Raquel Pareño na busy si Raquel ngayon sa kanyang mga stage performances. Gina Pareño, ateng, kumusta ka na? I love you, my dear, and I miss you. Si Engineer Mercy Santos ay buwabati din po kay Zenny Raimundo ng magandang gabi at happy listening. Dorina Villaruz Figueroa ng Gagalangin, Tondo, Manila. Lori Feria Flores ng Antipolo. Grace Marnie Songfu ng Cebu. Rimay and Lilian Panaligan Buen ng Parañaque City. Alright, ang ating oras ngayon, ganap ng 27 minuto, makalipas po ang alas 10 ng gabi. Pagbabalik natin mamaya ay atin pong tutunghayan ang isang liham kasaysayan na padala ni Van G. Oras natin, ganap ng alas 10:33 ng gabi at sa bahaging ito ng ating palatuntunan, atin pong tutunghayan ang isang liham kasaysayan padala ni Van G ng Hawaii. At kung sakali pong meron kayong mga kasaysayan ng buhay, kasaysayan ng tagumpay, o problema na gusto po ninyong idulog sa ating palatuntunan, maaari po kayo magpadala ng inyong mga komentaryo or magpadala ng mensahe sa ating programa sa pamagitan po ng pagpapadala ng inyong mensahe sa ating Facebook page, sa ating pong Dr. Love Facebook Messenger, or mag-comment sa ating live stream. Sakali po na gusto nyo ng live counseling, maaari kayong tumawag sa 8631-5788 at 8631-6674. Narito ang kasaysayan padala ni Vanji ng Hawaii. Dear Dr. Love, good evening. I am Vanji, 62 years old, born and raised in the Philippines, but an American citizen currently living in Hawaii. I live with my second husband na Pinoy, pero American citizen din. We're married. He's my second husband. Pumano na po ang first husband ko many years ago. I have 4 loving and successful kids, 3 daughters and a son. The 3 of them already have a family and they're also here in Hawaii. My eldest daughter is a daughter who has her own clinic in Fairview, Quezon City, and let's call her Bill. This is where my concern comes in. Bill is now 46 years old, and she used to have a boyfriend, pero ginamit lang ang daughter ko para sa luho niya. Martir kasi when it comes to love, ang panganay ko, Dr. Love. Good thing, naghiwalay na sila. Then she met her second boyfriend na hiwalay sa asawa but not annulled. Meron silang 2 kids. And let's call him Johnny. Johnny has been living with her for more than 3 years now dahil walang trabaho. Umaasa siya sa anak ko hanggang sa tinulungan siyang magtayo ng pansitan o pansiterian na naging source of income na rin niya. Not too long, pati ang parents at kapatid ni Johnny ay nakikita na rin sa bahay ng anak ko. Nito lamang nakaraang linggo, may narinig akong chismis na nakadetain si Johnny dahil sa isinampang rape case sa kanya. Chismis lang naman ito, pero hindi ko magawang magtanong ng diretsahan sa aking anak. Every time na nag-uusap kami via video call at hinahanap ko si Johnny, palaging wala o busy o kung ano-anong alibis ang sinasabi niya. Mas lalong tumibay na parang totoo ang chismis. Actually, Dr. Love, minsan na ring nasangkot sa drug case si Johnny noon pero nalampasan naman niya ito.
Senior citizen ako, Dr. Love. Matanda na ako at may sarili na ring mga buhay ang aking mga anak. Alam nila kung ano ang tama at kung ano ang mali. Pero as a mom, I cannot help but be too concerned sa mga anak ko. I believe that my role as a mother does not end as long as I live. I'm just too bothered and concerned by Bill. Ayokong mapahamak siya o madamay sa sitwasyon lalo na't narinig kong nagre-remedyo siya ng 2 million pesos para pang-areglo sa rape victim. This really crushed my heart, Dr. Love. Dapat ko na bang direktang tanungin si Bill tungkol sa naririnig ko? Alam kong communication is key, pero ayoko rin namang lumabasan ng hihimasok o nakikialam ako. Gusto ko lang din kasing malaman ang totoo at mapanatag kung totoo man. Gusto kong matulungan ang panganay ko sa paraang alam ko at kaya ko. What can you advise based on my dilemma, Dr. Love? Please enlighten me. Thank you in advance. More power. Vanji ng Hawaii. Maraming salamat, Vanji, and I hope you're watching us right now via FB. At sana'y mapakinggan mo ang ating komentaryo sa iyong liyang kasaysayan. Totoo sa ating mga magulang na kapag ang ating mga anak ay of age, ay bumibitaw, lumalayo na tayo. At binibigyan natin sila ng pagkakataon to manage their lives and sila mismo ang gumawa ng direksyon ng kanilang buhay. Pero hindi tumitigil ang pagiging magulang natin. No? Merong dito, lalo na sa Pilipinas, dahil kinoconsider nga ang mga Pilipino na very closely knit family, that sometimes ang anak mo nag-asawa na, tapos yung kanyang asawa ay isasama sa bahay mo at doon na dadami ang anak nila. So yung buong pamilya nila ay nandun na rin sa bahay mo at ikaw pa rin ang gumagastos. Yun. Ganun. Mali na yun. Hindi na ayos yun. Kailangan turuan natin maging independent ang ating mga anak. At ikaw ay Vanji ay nandyan sa Hawaii. Alam kong kaiba rin ang kultura dyan sa mga Pilipino. Ganun pa man, ang problema natin kapag tayo ay umibig, nawawala ang direksyon natin. Nagkakaloko-loko tayo sa buhay. Ang ating desisyon ay, sumasablay most of the time. Kaya nga may kasabihan tayo na when we fall in love, we become stupid. We do things we don't normally do and we say things we don't normally say. Nababago ang direksyon ng buhay natin. At yan ang nangyari sa iyong anak. Sabi mo, meron siyang clinic. Hindi ko alam if she is a doctor. Kung clinic, she must be a doctor. Pero sabi nga hindi porke ikaw ay may doctorate, nangangahulugan ayos ka na. Minsan may sablay din, no? Minsan may sablay din. At dito kinakailangang pumasok ka sa buhay ni Bill. Hindi maaaring umaasa ka na lamang, Vanji, doon sa mga nasasagap mong balita. It is most important na malaman mo ang katayuan ni Bill. Ito yung panahon, Vanji, na kinakailangang pumasok ka sa picture and to know what the real score is. Una, pinakita ng iyong anak ang kakulangan ng kanyang pagdidesisyon dahil nga siguro in love. Una, ang kanyang boyfriend na kinakasama ngayon na meron na silang anak ay hiwalay sa kanyang asawa at hindi pa annulled ang kanilang marriage, meaning may asawa pa itong lalaking ito. Question, bakit naghiwalay itong lalaking ito at hiniwalayan ang kanyang asawa? There must be a problem somewhere.
baka ang problema ng asawa ay yung matinding sakit ng ulo kung gumagamit man ng droga o mahilig sa sex itong kanyang asawa. May extracurricular activities outside of marriage. Siguro napuno na yung asawa niya at mas makabubuti pa sa kanya, ilaglag na lamang itong kanyang asawang lalaki para magkaroon siya ng peace of mind. And if that's the case, yung isinukan niyang lalaki ay kinain naman ng anak mo. See? Wala kang makitang security dahil, obviously, itong kinakasama niya ngayon, hindi siya mapapakasalan at maaari pa siyang mademanda ng adultery dahil nagsasama sila bilang mag-asawa. Yung boyfriend niya po pwedeng kasuhan niya ng kanyang asawa ng concubinage. So, malaking sakit ng ulo. Pangalawa, kung totoong gumagamit ng droga, yung iyong manugang na hilaw, malaking problema yan, I tell you. Plus, may kaso pa ng rape. Talagang malaking sakit ng ulo ito. At ginagastusan pa ng anak mo. Ito na yung panahon na kinakailangang pumasok ka at kinakailangang maging bahagi ka ng larawan at pag-usapan yung mag-ina. Kasi mali na ang ginagawa ng iyong anak. Dito papasok ang iyong pagiging nanay. At kung sakali na ayaw niyang tanggapin ang iyong mga advice sa kanya, then that's the time na umatras ka na lamang. Kasi wala ka na magagawa. She is of age already at hindi mo na siya po pwedeng kontrolin. Ang role mo na lamang ay ipaalaala sa kanya yung mga maling ginagawa niya at baka nabubulag siya sa pag-ibig. Hindi na kawalan kung sakali mang mawala itong lalaking si Johnny sa iyong anak sapagkat obviously, sang-ayon sa iyo, ginagamit lang yung anak mo at hindi nalalaman ng anak mo ang pinapasok niyang sakit ng ulo. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love. Tayo po'y magpapaalam. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala sa ating programa at sana'y naging kapakipakinabang at makulay ang 1.5 oras ng ating pagsasama. Pansamantala kayong magpapaalam po at magbabalik sa araw ng Lunes at sa ngalan po ng ating buong production staff sa pamuno ng ating General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, Mr. Raul de la Cruz, ang head ng ating programming and production, Alvin Maanyo, ang ating Operations Manager, Cherry Baile, at ang ating producer, si Jake Bakud. Ang ating direktor ngayong gabi, si Direk Sheikh Mamaril, ang ating studio technician, si Ron Cruz and Florent Christian Canceran, ang ating Orad operator, Mike Santillan, PA and Avid operator, Jairian Manipon. Ito po naman si Brother June Banag, OP, hanggang sa Lunes ng gabi. Magandang gabi, maraming salamat, Shabbat Shalom.